Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Brian Lizzie Mendoza at ito po ang aking daily devotion ngayong araw, October 5, 2024. Ngayong araw po ay ating ipagpapatuloy ang ating series which is about knowing the Trinity. Specifically, ang magiging topic po natin for today ay about the Trinity and Church. Now, ang ating talata po ay manggagaling sa Ephesians chapter 2 verses 19 to 22. Sabi po rito, "So then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God, built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone, in whom the whole structure, being joined together, grows into a holy temple in the Lord. In him you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit." Sa Tagalog po, sa makatuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi magkababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Tulad ng isang gusali, kayo'y itinayo sa puntasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo man ay sama-samang tinatayo ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ngayon po ay tayo ay dadako sa mga katuruan na aking natutunan at ito ay aking ibabahagi sa inyo. Meron po tayong tatlong katuruan. Una po, the church is the household of God. Napakasarap kong isipin na tayo ay pamilya ng Diyos, maging kabilang sa household of God. Kaya naman po, pangalawang katuruan, the church is the new temple of Christ. Alam niyo po, ang original temple po talaga ay si Jesus Christ, our Lord Jesus Christ, ang katawan ng Panginoon sa Kristo. Ang mismong temple kung saan gusto niyang dumaan tayo sa Kanya dahil siya lamang ang tanging daan sa Diyos Ama. Dumaan kayo sa Panginoon sa Kristo upang tayo ay makapanambalik sa Diyos Ama. Ang kabuuan ng Diyos Ama ay nasa Panginoon sa Kristo. At dahil ang ating Panginoon sa Kristo ay ang temple, ibig sabihin lahat ng nakipag-isa sa Panginoon sa Kristo ay templo na rin ng Diyos. And lastly po is the church is God's residence by the Spirit. Tayo po ay pinapananahan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo pag tayo ay nasa Panginoon sa Kristo. Kaya naman po, para sa ating application, una po, be a living message of God to the world. Tayo po ay maging mensahe ng Diyos sa mundo. I-represent mo si Lord, who are the message of God in this world. Also, be a living sacrifice, holy and pleasing to God. We are the living stones. Tayo ay mga buhay na bato. We offer ourselves as sacrifices, holy and pleasing to God. And lastly po, be a living presence of God in the world. Nananahan po sa atin ang Diyos bilang mga templo ng Diyos. Tayo ay maging presensya ng Diyos dito sa mundo.